What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Ako muli ang inyong online teacher, Sir Franco, para sa panibagong quarter sa pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Narito na nga tayo sa quarter 3 at para sa unang topic, ang ating pag-aaralan ay ang pagtanggap at pagpili sa kamalayan para sa likas kayang pag-unlad. Ngayon ay tatalakayin natin ng isang napakahalagang paksa, ang likas kayang pag-unlad. Sa panahon ngayon ng mabilis na pagbabago at lumalalang issue sa kalikasan, mahalaga na maunawaan natin kung paano tayo makakaambag sa pag-unlad na hindi sinisira ang ating kapaligiran. Tara, sabay-sabay nating tuklasin kung ano nga ba ang konsepto at katuturan ng likas kayang pag-unlad. Para sa mga bago lamang sa aking YouTube channel, ako ay isang senior high school teacher na gumagawa ng mga simpleng video presentation para sa bagong curriculum ng senior high school. Paumanhin kung simple lamang aking mga PowerPoint sapagkat maraming ginagawa sa paaralan kaya't madalian lamang ang pag-edit nito. Sa pagtatapos ng ating aralin, dapat ay kaya mong ipaliwanag kung saan nagmula ang konsepto ng likas kayang pag-unlad, maunawaan ng tatlong dimensyon ito, at higit sa lahat, maipahayag ang sarili mong pananaw kung bakit ito mahalaga sa ating komunidad. Bago tayo magsimula, tingnan muna natin ang larawang ito. Ano kaya ang ipinapakita nito? Marahil may mga pamilyar na eksena, mga basura, pagputol ng puno, baha o maruming hangin. Isa lang itong halimbawa ng mga hamon na kinaharap ng ating lipunan ngayon. Kaya napakalaga na pag-isipan natin, paano nga ba tayo uunlad ang hindi sinisira ang kalikasan? Subukan nating pag-isipan, kapag sinabing pag-unlad, ano ang pumapasok sa isip mo? Siguro ay progreso, modernisasyon o pag-asenso. Pero kapag sinabing likas kaya, ito ay tumutukoy sa pagiging matatag at kayang magpatuloy sa mabahabang panahon. Kung pagsasamahin natin, ang likas kayang pag-unlad ay pag-asenso na hindi nakakasira kundi nagtataguyod sa kalikasan at lipunan. Ano nga ba ang kahulugan ng likas kayang pag-unlad? Ang salitang likas kayang pag-unlad ay unang ipinakilala ng World Commission on Environment and Development o Brundtland Commission noong 1987. Ayon sa kanila, ito ay pag-unlad na tumutugon sa pangangailangan ng kasalukuyan nang hindi inuubos o sinisira ang kakayahan ng kalikasan para sa mga susunod na henerasyon. Ibig sabihin, dapat sabay na umuunlad ang tao at ang kalikasan. Dalawang bagay ang binibigyan diin dito. Una, ang pangangailangan ng tao, lalo na ng mga mahihirap na dapat tulungan at isama sa pag-unlad. At pangalawa, ang hangganan ng kalikasan. Hindi natin pwedeng abusuhin ang mga likas yaman dahil may hangganan ang kakayahan nitong magbigay. Kung puro gamit at walang balik, darating ang panahon na wala nang matitira. Ang konsepto ng likas kayang pag-unlad ay bunga ng mga krisis noong 1970s hanggang 1980s. Lumalalang polusyon, pagkaubos ng kagubatan, at pagyaman ng iilan habang naghihirap ang marami. Dahil dito, ipinahayag ng Brundtland Commission na hindi maaaring paghiwalayin ang kaunlaran at pangangalaga sa kalikasan. Dapat sabay silang umuunlad. Upang maging ganap na likas kaya ang pag-unlad, kailangang balanse ang tatlong dimensyon: pangkapaligiran, panlipunan, at pang-ekonomiya. Parang tripod, kung may isang aspeto na kulang, babagsak ang kabuuan. Sa dimensyong pangkapaligiran, tinutukoy natin ang mga paraan upang mapangalagaan ang kalikasan. Halimbawa, ang pagtatanim ng puno, tamang pagtatapon ng basura, at paggamit ng solar energy. Ang layunin ay siguraduhing may sapat na panglikas yaman para sa mga susunod na henerasyon. Ang dimensyong panlipunan naman ay tumututok sa tao, sa patas na oportunidad, kalusugan, edukasyon at kabuhayan. Hindi tunay na pag-unlad kung may mga naiiwan o patuloy na naghihirap. Kaya't mahalagang isulong ang pagkakapantay-pantay at katarungan sa lipunan.
Ang dimensyong pang-ekonomiya naman ay hindi lamang tungkol sa kita, kundi sa responsableng paraan ng pagnenegosyo at kabuhayan. Dapat ay kumikita ang bansa o negosyo pero hindi sa kapinsalaan o ng kapaligiran o karapatan ng tao. Halimbawa, mga kumpanya na gumagamit ng recycled materials o nagtataguyod ng green jobs. Ano ang kahalagahan nito sa pamayanan? Kapag isinasabuhay natin ang likas kayang pag-unlad, hindi lang tayo nakakatulong sa kalikasan, kundi pati sa ating mga kababayan. Ang malinis na hangin, sapat na tubig, at matatag na kabuhayan ay bunga ng disiplina, malasakit, at tamang pagdedesisyon ng bawat isa. Kung ating susumahin, ang likas kayang pag-unlad ay pag-unlad na makatao, makakalikasan at makatarungan. Ito ang susi sa mas maayos, mas ligtas at mas patas na hinaharap para sa lahat. Ngayon naman, ipahayag natin ang ating mga natutuhan sa malikhaing paraan. Gumawa kayo ng vision board na magpapakita kung paano ninyo nakikita ang likas kayang pag-unlad sa inyong komunidad. Pwedeng itong drawing, collage o digital art, basta malinaw ang inyong mensahe. Bago natin tapusin ang aralin, sagutin natin ito. Ano ang pinakamahalagang bagay na natutuhan mo ngayon? At paano mo ito maisasabuhay? Maaaring sa simpleng pagtitipid ng tubig o sa pag-iwas sa single-use plastics. Tandaan, maliit na hakbang ang simula ng malaking pagbabago. Tungo na tayo sa mga gawain. Mga teachers, pwede nyo itong gawin sa inyong klase. Ang unang gawain ay ang group mapping. Sa activity na ito, bubuo kayo ng concept map o diagram na magpapakita ng ugnayan ng tatlong dimensyon, pangkapaligiran, panlipunan, at pang-ekonomiya. Habang ginagawa ninyo ito, pag-isipan ninyo, paano kaya nagkakaugnay ang mga ito? Halimbawa, kung mas maayos ang ekonomiya, mas may pondo para sa proyektong pangkalikasan. At kung malinis ang kapaligiran, mas maganda rin ang kalidad ng buhay ng tao. Matapos ninyong paliwanag sa klase kung paano nagkakaugnay ang tatlong aspetong ito. Tandaan, ang tunay na pag-unlad ay balanse sa lahat ng dimensyon. Susunod na activity naman ay punan at suriin. Dito, bawat group ay may partikular na dimensyong pag-uusapan. Kung kayo ay nasa group 1 o 2, ang focus ninyo ay kalikasan. Paano ito napoprotektahan? Kung group 3 or 4 naman tungkol sa lipunan, mga paraan sa pagkakapantay-pantay at katarungan. At kung group 5 o 6 ay ekonomiya, paano umuunlad ang kabuhayan ng hindi sinisira ang kalikasan. Pagkatapos, ilahad ninyo ang kalimbawa sa klase. Makikita ninyo na kahit magkakaiba ng focus, lahat ay magkakaugnay dahil walang matatag na ekonomiya kung sira ang kapaligiran at walang maayos na lipunan kung hindi pantay ang oportunidad. Ang huling activity ay para sa personal mong pagsasabuhay, ang Eco Diary Challenge. Sa loob ng isang linggo, itala mo araw-araw ang mga simpleng hakbang na ginagawa mo para sa likas kayang pag-unlad. Hindi kailangang malaki, kahit simpleng pagdala ng sariling lalagyan, pagtitipid ng tubig, o pagtatanim ng halaman ay malaking bagay na. Pagkatapos ng linggo, basahin mo ulit ang iyong talaan at pagnilayan. Paano mo pa mapapalawak ang mga gawin mong ito? At paano mo mahihikayat ang mga pamilya o mga kaibigan mo na makikisirin. Ang layunin nito ay maunawaan na ang likas kayang pag-unlad ay hindi lang proyekto ng gobyerno. Ito ay araw-araw na desisyon ng bawat isa sa atin. Bago tayo magtapos, sagutin natin ang exit ticket. Isipin mo, sa lahat ng tinalakay natin ngayon, mula sa kahulugan, dimensyon, hanggang sa mga halimbawa, ano para sa iyo ang pinakamahalagang layunin ng likas kayang pag-unlad? Ito ba ay para sa kalikasan, sa tao, o sa hinaharap na henerasyon? Walang maling sagot dito, dahil layunin ng tanong na ito ay marinig ang sarili mong pananaw bilang isang mamamayang may kamalayang panlipunan. Ngayon naman, subukin natin kung gaano ninyo naunawaan ang ating aralin. Basahin ng mabuti ang bawat sitwasyon.
Kung ito ay nagpapakita ng likas kayang pag-unlad, isulat ang T. Kung hindi naman, isulat ang M. Ang mahalaga rito ay makilala mo kung alin sa mga gawaing pangkaunlaran ang talagang may malasakit sa kapaligiran at lipunan. Sagot sa 1 ay tama. Sa 2, mali. 3, tama. 4, mali. 5, tama. Isa pang quick check. Tukuyin kung aling dimensyon ng likas kayang pag-unlad ang ipinapakita ng bawat sitwasyon. A. Kung ito ay sa kalikasan. B. Kung sa lipunan. C. Kung pang-ekonomiya. Makakatulong ito para mas maunawaan natin kung paano nag-uugnay ang tatlong aspeto sa iisang layunin. 1. A. 2. C. 3. B. 4. A. 5. C. Magandang pagkakataon naman ito para pagnilayan ang ating mga tinalakay. Ano ang pinakatumatak sa iyo ngayon? Maaaring ito ay konsepto ng balanseng ugnay ng tao at kalikasan o baka naman ang mga simpleng hakbang na maaaring gawin mo sa bahay o paaralan. Tandaan, ang likas kayang pag-unlad ay nagsisimula sa kamalayan, sa maliit na kilos na ginagawa natin araw-araw para sa mas malaking pagbabago. Tunay na pag-unlad ay yung nagtataguyod ng buhay, hindi sumisira nito. Maging bahagi ng pagbabago, simulan sa sarili. Tandaan natin, ang tunay na pag-unlad ay yung nagtataguyod ng buhay. Hindi magiging leader o politiko para makatulong. Sapat na ang maging mamayang may malasakit at disiplina. Mamayang sa bawat patak ng tubig na iyong tinitipid, sa bawat punong tinatanim o sa bawat basurang itinapon mo sa tamang lugar, isa ka ng bayani ng likas kayang pag-unlad. Salamat sa pakinig at naway maging inspirasyon ito para sa ating lahat na maging responsableng tagapangalaga ng mundo. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Salamat sa bumuo ng pagsulat sa Banghay Aralin kung saan ibinasa ang ilang bahagi ng discussion video na ito. Muli, ako ang inyong online teacher, Sir Franco. Maraming salamat sa inyong panonood.